ng John. At ito po yung huling ating topic po, chapter 16. So sige po, pwede po natin basahin po ng malakas at sabay-sabay mga kapatid. 1, 2, 3. Subalit darating ang panahon, hindi na ako magsasalita sa inyo sa inyong lupa. Hinihirap ko ng sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hinihingi kayo sa Kanya sa aking Ama. At hindi ko sinasabi ako mismo ang hinihingi sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama. Sapagkat ako'y minahal na wala. Sige. Okay. Tinamaan mo lang. Ako nga, sabi doon, mahal kayo ng Ama, minamahal niya ako sapagkat ako'y minahal ninyo at naniniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. 28, ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa daigdig. Ngayon, aalis na ako sa daigdig at babalik na sa Ama. 29, Sinabi sa Kanya ang alagad. ayun po, ituwiran ng inyong pag-uusap sa amin at hindi na talinghaga. Ngayon, tumingin na kayo wala sa Diyos. 31, sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Ngayon man, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pag-ipagsa sa akin. Magdaranas kayo ng kapag-ipagsa sa mundo. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagkatali po, pinagpalang ng salita. Sige po, makaupo na po tayo at habang umupo po tayo, pakisabihan mo yung kapatid mo, katabi mo. Mukha kang bumata ng 20 years sa pagsamba sa Panginoon. 20 years, ha? Sige, sabihin mo, 20 years, ha? Ha? O ilang taon na? Tanungin mo ko ilang taon na dapat siya. Ha? But 20 years, parang hallelujah. Nakakabata po talaga ang pagsamba, no? Amen. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napalituloy po natin ang ating series, si John. At sabi ko po kanina, ito po yung huli, no? Huling mga verses sa chapter 16 na ating po pag-aaralan. At susunod po ay 17 na. So, ganun lang naman kasimple. 16, 17. Amen. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, at hindi niyo po ba napapansin, simula po nang pinasok po natin ng John chapter 16, ano po ang pinapatungkulan po nito? Sa mga nakakaalala lang. Yeah, 16. Patungkol po ito sa pinapaalala po sa mga pagsubok at kahirapang mga darating. Amen po ba? Sino po nakakaalala? Sino po nandito ng linggo? Amen. Sino nakakaalala dito yung pinag-aralan po natin? Sino magre-recite? Alin na po dito sa unahan? Yan. Alam niyo po, natandaan ko nakaraan, napakaganda po. Pinaalala sa akin ng Panginoon. Sabi niya, magdaranas tayo ng kahirapan sa mundo. Pero, panandalian lang. Sabi mo sa katulong, panandalian lang. Amen? No, mula simula po ng John chapter 16, wala pong ibang pinapangaral at pinapaalala ang ating Panginoong Sus sa paghihirap po na darating o pagsubok na darating. Wala pong iba. Ang sabi pa nga dito, di ba kanina, ang sabi niya, magkakanya-kanya kayo. No? Mag-aaway-aaway kayo, iiwanan ninyo ako. Ang sabi pa nung pinag-aralan natin last week, hahabulin nila kayo, pahirapan nila kayo. But ang sabi doon, magdaranas kayo ng pagsubok at kahirapan, pero sa maiksing panahon lang. Ibig sabihin ng pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, patungkol sa pagsubok pa rin. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang may pagsubok yan. Amen. Ayan, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patungkol po sa pagsubok. Ano? So, ang layunin po, mga kapatid, ng pangangaral po sa umaga po ito, is upang tayo po bilang mga tagasunod ni Kristo ay matyagang magpatuloy hanggang sa dulo. Sino po dito gustong magtiyaga hanggang dulo? Amen? Sabi mo nga sa katabi, sinimula mo din naman yan, tapusin mo na.
Amen? Amen? Pwede ba? Sabihin mo, pag may kapatid ka nakikita dyan na nanghihina na, sinimulan mo rin naman yan, tapusin na natin. Amen? Mga kapatid, ano? Mukha ba may pinagdaraanan yan? Mukha ba may kahirapan yan? Ano? Meron? Parang may tumatambal. Oo. Hallelujah. Sige po. Yeah. Tuloy po natin mga kapatid. Pangalawa pong layunin is for us to inspire. No? To keep moving forward and not to put fear in our heart. Ang layunin po ng mensahe po ngayong umaga na sinabi ni Kristo, no? Dito sa John chapter 16, no? Ang layunin po na is upang magkaroon po tayo ng motibasyon para magpatuloy. Tingnan mo ang katabi mo. Namomotivate ba yan pag nandiyan ka? Parang ayaw mo. Namomotivate ba? Gusto na huminto. Tingnan mo nga. Hallelujah. Amen? Sabi doon, ang layunin po is upang tayo po mga Kristiyano, mga tagasunod ng Kristo, sa gitna po ng kahirapan at pagsubok ay tayo po makapagpatuloy. Magkaroon po ng encouragement. Ang sabi nga doon kanina, di ba? Sabi doon sa 33, sabi doon, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Sabi doon. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo at sabihin mo, magdaranas tayo ng kapighatian sa mundong ito. Parang ayaw mo sabihin. Kapatid, ang nagsasabi po nitong direkta si Jesus Christ sa mga disciple. Ito po yung sinasabi niya sa mga disciple. Kaya sabi ko, John chapter 16 pa lang, sinasabi niya na pinapalakas niya na yung loob ng mga disciple. At gayon din po yung layunin ng Diyos. Tayo mga Kristiyano, tayo mga tagasunod niya, is na dapat ganun din po yung ating maramdaman. Hindi tayo malagyan ng takot sa ating mga puso, kundi magkaroon tayo ng kalakasan upang magpatuloy. Amen po ba? Hallelujah. Salamat po sa kanyang salita. At sabi doon, upang magkaroon po tayo ng motibasyon, sabi doon, sa panahon ng pagsubok at kahirapan. Amen? Sino dito down na sa kanyang sitwasyon ngayon? Ha? Meron? Sabi doon, para magkaroon tayo ng motivation. Hindi mo alam kung ano yung pinagdaraanan mo yung katabi. Lingunin mo. Kita sa mukha yan eh. Ay hindi, joke lang. Hallelujah. Amen? Para, sabi po na, magkaroon tayo motivation, magpatuloy kahit sa panahon ng kahirapan o ng pagsubok. Amen? Pwede pala yun. Pero namnamin niyo po itong 33. Dito lang tayo ilikot. Hallelujah. Thank you, Jesus. At pang-apat po, na layunin is for us to have peace while we are facing troubles in life. Upang, sabi doon, magkaroon tayo ng kapayapaan. Wala niya ang tao dito? Sabi doon, upang magkaroon tayo ng kapayapaan, makaranas tayo ng kapayapaan, kahit sa pangit na sitwasyon. Pwede pala yun? Amen? Papag-aralan po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, alalahanin po natin mga kapatid. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, nga po, matapos natin na mabilis dahil medyo mahaba po ito. Kaya po ba ng alas 2, mga kasama? Mag-order na po kayo sa... Pinapaintulutan po kayong umorder ng asyong habang nakikinig kayo. Parang ayaw lang pa. Tagal naman yun, bro. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, title po ng ating pag-usapan is Victory Despite of Adversity. No? Yan. Katagumpayan sa kabila ng kahirapan. Parang ayaw niyo nito. Ayaw niyo ba? Ayaw niyo yata ng katagumpayan? Sige, mamaya, hallelujah. Maintindihan pa po natin, ano? At tagumpay ka na dahil pinagtagumpayan na ni Kristo. Sabihin mo sa katabi mo. Sige, para may encourage siya. Mukhang malungkot siya ngayon eh. Pero mamaya makukonvince ng Panginoon dyan. Sige, hallelujah. Sabi mo, tagumpay ka na dahil pinagtagumpayan na ni Kristo. Wala tao dito talaga. Hallelujah. Nag-almusal na po ba tayo? Ako po humigop ng kape. Mga 3. Hallelujah. Thank you, Jesus. At dahil po nagmadali po ako, dahil nakakaya po sa akin kausap, may kausap po ako. Maaga. 7:30 pa lang, nagpapasundo na. Ay si Mother, bumalik pa.
bumalik ulit siya. Iba talaga pag excited sa Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Now, so victory despite of adversity. So katagumpayan po sa kabila po ng kahirapan o pagsubok po, no? Yan po ang gusto pong dalhin po ng Panginoon ngayong umaga. So nawa po, ihanda po natin ating mga puso, pandinig para po sa mensahe po ng Panginoon. Now, kaya po sinasabi ito, dahil ito po yung binabanggit po ni Jesus no, chapter 16 na mangyayari. In-encourage siya yung mga disciple na makapagpatuloy sila. Lakasan yung kanilang loob dahil sa mga pagsubok na darating. Amen? Kahirapang darating. Sino dito may problema? Sige, taas ang kamay. Taas ang kamay yung mataas. Yan. Mga kabataan, walang problema? Tanungin yung mga magulang nyo, meron silang problema. Joke lang. Amen? Lahat may problema. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, meron pa yan. Kapatid, ito po ang katotohanan. Amen? Pagtapos ng problema, meron talaga eh. Amen? Alam mo yan po walang problema dito? Tao walang problema? Nandun sa kalsada. Tingnan mo mga katabi mo, baka ganun siya. No? Yung walang problema sa buhay, nandun sa gilid ng kalsada. Walang problema. Sila yung problema sa kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po sa Panginoon. At ito pong mensahe po nito, ito po ang layunin po upang lumakas po tayo. Sabi doon, things that God want us to. Sabi doon, in times of adversity. Mga bagay po na dapat po na magkaroon po tayo, no? Sa panahon ng kahirapan o ng paghihirap o ng, sabi doon, hard times, no? Ito po ang gustong mensahe po ng Panginoon sa atin. Kagaya po ng binanggit natin kanina, sabi nun, diretso po tayo mga kapatid. Number one, nais po ng Diyos na magkaroon po tayo sa gitna ng kahirapan, pagsubok, sakuna, no? Magkaroon tayo ng kapayapaan mula sa Kanya. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba siyang payapa? Payapa, hindi na mayapa. Payapa. Akala ko na mukha po na mayapa. Maputi po kasi yung mukha niya. Sobra sa foundation. Gano'n. No? Ang gusto po ng Panginoon, in-encourage yung mga disciple na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kahirapan, makaranas pa rin sila ng kapayapaan. Kayo po ba'y nandyan? Sino po gusto nito? Amen? Gusto, yung iba po ayaw? Gusto maligali? No? Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoon. Sabi doon sa John chapter 16:33, sabi doon, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Ano sinabi niya kanina? Magdaranas kayo ng kahirapan, mag-aaway-aaway kayo, magkakagulo kayo, iiwanan ninyo ako. But, sabi doon, tatagan niyo lang. Dahil ang layunin niya is magkaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Amen? Parang ayaw nyo talaga nun. Parang ayaw nyo nun. Ako gusto ko nun. May sinusubok ka na, payapa ka pa. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan, nagkakaintindihan na tayo. Hallelujah. Jesus Christ's message in the passage, followers, is that believers should not react with panic or doubt in times of adversity and persecution, but instead feel a sense of peace with Him. No? Ang gusto po ni Jesus, sabi ko kanina, maranasan po ng mga disciple hindi takot sa gitna ng pagsubok o sa gitna ng kakaharapin nila ang pagsubok, kundi ang maramdaman nila yung kapayapaan. Okay, amen? Gusto niya po ba noon? Na may pagsubok, kapayapaan. Hallelujah! Grabe po itong pagdaraanan. Sino po ba nakapagbasa na nung Christian martyr? Hindi pa? Search nyo na lang. Alam niyo po yung kahirapan na dumating sa kanila, hindi madali. Pero sinasabi ni Jesus, pag nilaras mo yung makakaranas ka pa rin na kapayapaan dahil sa akin. Sa pakikipag-isa sa akin. Ano man yung pinagdaraanan ngayon, sabi doon, pwede ka makaranas ng kapayapaan kay Kristo sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Amen po ba? Hallelujah. Amen.
purpose of Jesus Christ's teaching for His disciples is to provide them peace rather than fear. No? Pag ikaw ba nakabalita nung ganito, no? Alam niyo, magkakawatak-watak kayo, magkaaway-away, iiwanan ninyo ako, hahantingin kayo, papahirapan kayo. Ano mo mararamdaman mo? Ha? Yeah. Tao lang po tayo, pero siguradong may makakasabi na, nakakatakot naman yun, bro. Amen? Nakakatakot naman yun, nakaka-discourage naman yan, bro. Amen? Pero hindi po yun ang gustong ilagay sa atin ng Diyos, sa mga disciple ng Diyos sa atin din, no? Instead, hindi takot po ang gustong ilagay sa puso natin, but sabi doon, kapayapaan. Amen? Sapagkat normal po sa buhay na meron pinagdadaanan. Normal po yan, hindi na po natin maaalis yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama niya yan eh. Yan, kasama niya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po. Yung kagaya po ng payag ni Kristo sa mga tagasunod niya, nais din niya ng Diyos na ipatig sa atin at maging kalakasan na tuwing tayo darating sa sakuna, sa pagsubok at kahirapan, ay makaranas tayo ng kapayapaan at hindi ng takot. Amen? Kung tayo may pinagdaraanan, sabi ko, huwag kang matakot. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pag meron palang pinagdaraanan, huwag kang matakot. Amen? Oh, sis, no? Salamat po, answer prayer tayo, sis. No, hallelujah. Thank you, Jesus. May pinagpe-pray kami. Ayan. Thank you, Jesus. Salamat po sa Panginoon. Now, ano pong klaseng kapayapaan ang gusto pong ang ibinibigay po ng ating Panginoong Jesucristo? No? Dalawang bagay lang po. Letter A, in Jesus, we will experience genuine peace. Yan. Naglag ba? Naglag? Yan. Genuine peace, sabi doon. Totoong kapayapaan. Amen? Ayon si John chapter 14:27, sabi doon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sabi doon, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Sabi po doon, ang binibigay po ng ating Panginoong Jesus na kapayapaan is totoong kapayapaan. Amen? Genuine, sabi doon. Because sabi doon, sabi niya nga kanina dito, ang aking kapayapaan, sabi doon, iba sa kapayapaang binibigay ng mundo. O maaaring ibigay ng mundo. Amen po ba? Naniniwala po kayo doon? Iba. No? Peace from God is different from the world. Jesus offers a unique peace that is beyond human comprehension and surpasses the peace the world can provide. Ang binibigay po ng kapayapaan ng Panginoon, no? Hindi maaarok po ng isipan ng tao at hindi mapapantayan ng ibibigay ng mundo. Amen po ba? Yun po yung klaseng kapayapaan na nais po ng Diyos na magkaroon tayo kung tayo sinusubok. Yung totoong kapayapaan. Sabi mo nga sa katabi mo, peace be with you. No? Pwede natin gamitin dito yan. Hindi mo. Hallelujah. So kapayapaan, ayun ang sinabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. No? Upang magkaroon tayo ng kapayapaan, mga kapatid, ng totoong kapayapaan, yung tunay, hindi peke. No? Peace. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. The peace offered by the world can only bring temporary comfort. Sino po naniniwala? Amen. Yung kapayapaan pwedeng ibigay ng mundo, panandalian lang. Amen? Amen? Hallelujah. Pansamantala lang, no? Pansamantalang kaginhawahan, pansamantalang kapayapaan. Alam niyo po, ang mga tao, lalo na pagod na, maraming pinagdaraanan, stress na, ano hinahanap niyan? Bakasyon naman tayo. Hindi naman katabi mo, baka yan na yung inaantay niya. Sige, hindi naman siya mag-share. Ha? Sana all, no? Diba? Sana all. Gusto may pera. No? Yung mga taong stress na, may pinagdaraanan, no? Sa buhay, ang daming pagsubok, ang daming nangyari sa kanya. Ano sinasabi niya? Bakasyon naman tayo. Gusto ko ng kapayapaan. Amen? Totoo po ba? Amen? Ito po yung kapayapaan ng mundo. Amen, no? Sabi doon, sabi pa nga ng iba, no? Gustong maranasan yung kapayapaan pupunta sa magandang lugar. Amen? Sa may tubig.
Amen? Okay, parang ayaw nyo. So, may pwedeng tubig na malamig, pwedeng tubig na mainit. Hot spring, no? Hello, shout out. Mag-swimming po tayo, pero wag sa malamig po tayo sa mainit, December na. Hallelujah. Ang mga tao po na naghahanap ng kapayapaan, amen po, pupunta sa magandang lugar, no? Sa mapuno, akit ng bundok. Sino akit ng bundok? Ha? Wala na? Puno lang? Iba po yung puno lang, ha? Hallelujah. No? Pagkalakita ng marami halaman, yun yung kapayapaan. Amen sa kanila. Amen? No? Babakasyon, 3 araw walang stress, 3 araw nakaranas ng kapayapaan, no? Nangingiti yung iba, parang sabi, ako yata yan, ha? No? Ako yata yan, no? Sabi mo doon, takasan muna natin yung problema. Amen? Gusto kong makaranas ng kapayapaan. No? Sabi niya, nung napanood ko, gusto kong makaranas ng at gusto kong takasan yung problema. Ang problema, yung problema sumama sa akin. Asawa niya pala yung sinasabi niya. Amen? Gusto niya ng kapayapaan, pero yung kaguluhan kasama niya. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ang tao po, naghahanap po ng kapayapaan. Totoo naman, ng peace, no? Ng relaxation, no? Hallelujah. Pero ang totoo, mga kapatid, tingnan niyo po ito. Ang totoo, pagtapos ng, ano ba pinakamatagal na? 3 araw? Yes? O 5 araw? O sabihin natin 1 linggo. 1 linggo kang namahinga, no? Na-relax ka, no? Pumayapa yung isip mo, pero pagtapos ng 1 linggo, ang sasabihin mo, sasabiyahin ka pa lang, ay, back to reality. Wala na yung tao dito, mga kapatid. Amen? Yung kapayapaan na naranasan mo, hindi ka ba nga nakaka-uwi na stress ka na? Ay, wala na tao dito. Pero nakakaintindihan po tayo. Yung kapayapaan ibinibigay ng mundo, sabi yung temporary. Amen? Ayun o. Temporary comfort. Hallelujah. Kapatid, ang ibinibigay niya, ang ino-offer niya sa mga disciples, sabi doon pang matagalan, sabi doon, peace from God is not temporal. Amen po ba? Kung yung binibigay ng mundo, panandalian lang, madaling nawawala, madaling nauubos, ano? Pagtapos mong mamahinga, stress ka na agad. Amen? Hallelujah. Iba to. Iba si Jesus. Iba po yung ino-offer niya na peace. Nawa po, hallelujah, ito rin po yung maramdaman natin at maranasan natin. Kung tayo may pagsubok, no, kahirapan, sakuna, na pinagdaraanan, maranasan natin yung totoong kapayapaan na mula kay Kristo. Kami palakpakan mo si Jesus kung gusto mo yan. No? Hindi yung pang 1 linggo kapayapaan lang. No? Tapos susunod sa Lunes, lalo na yung mga, hallelujah, pagod na pagod sa trabaho. Pag naglinggo na, matik yan. Tingnan mo yung katabi mo. Kung may pasok bukas yan. Hallelujah, nagkakaintindihan tayo. Amen? May stress na naman eh. Pag linggo, relax eh. Hallelujah, thank you God. So yan po yung nais po ng Diyos. No? Peace offered by God gives us true inner peace. Sabi doon, totoong kapayapaan mula sa puso. Nare-relax ka, napapayapa ka. Amen po ba? Amen? Amen? Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sabi doon, genuine peace na nagkagaling po kay Jesus is, sabi doon, makakatulog ka ng maayos kahit may problema ka pa rin. Wala na tao dito? Hallelujah. May makakatulog ka pa rin ng maayos. Yun po yung inner peace na mula sa Panginoon. Sabi doon, hallelujah. Kalmado kahit nahihirapan. Yun po yung peace na mula sa Panginoon. Inner peace. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You know what? Mga kapatid, because God is the only source of true inner peace and not the world. So He wants us to rely on Him. Si Jesus po ang source ng totoong kapayapaan. Amen? At huwag po nating iasa po, no? I-expect sa mundo yung peace na ito. Hindi kayang tapatan, sabi nga kanina. Kahit ano ibigay ng mundo. Amen? May problema ka kahit meron kang bagong iPhone. Sino may iPhone? Wala? Iba talaga dito, no? Hallelujah. Meron pala. Pero ano yun, pangalan po yun, pangalan, no? Yan. No? Kahit may bago kang cellphone, no? Panandalian lang yan. Amen? Meron pa nga dyan, kahit
alam mo, kahit may problema, abutan mo ng bago cellphone, may problema siya. Wala, hindi niya rin may enjoy. Amen? Hindi rin siya papayapan. May problema ako eh. No? Hindi kayang tapatan ng mundo yung kapayapaan na binibigay ng Diyos. No? Hindi kayang tapatan ng anumang material na bagay, bagong cellphone, no? Bagong sasakyan, no? Maraming pera. Kung may sakit ka naman, kayo po ba nandyan? Hindi kayang tapatan. Amen? Kaya ang nais ng Diyos, kung gusto po natin maranasan yung tunay na kapayapaan, hanapin po natin kay Kristo at huwag sa ibinibigay ng mundo. Kasi ito, mga temporary lang po ito. Hindi tayo kayang bigyan, ano? Sabi doon, do not rely and find peace on earthly things. It's just temporary, sabi doon. Hallelujah. Because in Him, you can find true peace even if you lack of many things in life. Amen? Kahit maraming kulang sa'yo, payapa ka. No? Amen? Kahit yung iba kompleto, wala kang payapa, pero ikaw kulang, pero peace. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, sige po palakpakan, tuloy niyo po ang palakpakan kay Jesus. Hallelujah. Second, what kind of peace will experience in Jesus? Ano pong klaseng kapayapaan ang may bibigay po ng pagtitiwala po lang sa ating Panginoon? Sabi doon, letter B, in Jesus, we will experience peace that is unshakable even though we are in the midst of challenges. Sabi po doon, nawala yan. Hallelujah. Makakaranas po tayo ng kapayapaan. Sabi doon, unshakable. Hindi na uuga. No, parang ganyan. Amen? Unwavering peace. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Kapayapaan, no? Unshakable. Ano ba sa Tagalog to? Talagang pagka-Tagalog may hirapan ako eh. Pag English naintindihan ko eh. Hallelujah. Sa Rangales, magaling ko. Hindi matitinag. Hindi nauugat. Tama naman pala ko, no? Hindi. Hallelujah. Basta, hindi ko alam. Hindi. Basta yung hindi nagagalaw. Hindi nauusad, hindi nauuga. Kahit marami kang pagsubok. Payapang-payapa ka pa rin. Ayun po yung kayang ibigay ng Diyos. No? Unshakable. In John chapter 16, Jesus wants the disciple to have peace that is unshakable. Imagine niyo po mga kapatid, yung sinasabi ni Jesus sa mga disciple, grabe yung kahirapan darating. Amen ba? Amen? Hahantingin nga sa pahirapan sila, pero sabi nila, gusto lang ng Diyos na maranasan po ito ng mga disciple niya. At ganyan din po tayo upang hindi tayo mauga pag dumating yung pagsubok. Amen? Hindi tayo matinag. Unshakable peace is a divine peace that it can be experienced no matter what you go through. Sabi doon, itong kapayapaan na ito, unshakable peace na ito'y nagmumula sa Diyos. No? A divine, sabi doon, divine peace, makalangit na kapayapaan na nagmumula po sa Panginoon. Hallelujah. Ito po yung klaseng kapayapaan na gusto pong maihatid po ni Jesus sa mga disciple niya. Sa mga pagsubok na darating, sa mga pagsubok na kalang hinaharap. Sabi doon, hindi natitinag, hindi nauuga. No, meron pala akong nakalagay dito. Hindi natitinag, sabi mo nga sa katabi mo, kapayapaang hindi natitinag. Sige, sabihin mo sa kanya. Hindi nauuga. Ayan yung kailangan natin. Sabihin mo. Sige po, palampakan niyo po si Jesus. Hallelujah. Hindi nauuga. Yun po yung gusto po ni Jesus na maranasan po ng mga disciple. At yun din po natin. In Mark chapter 4, verse 40, sino nakakaalala dito yung kwento ng ni Jesus sa gitna ng laot, ng dagat? Sino nakakaalala? No? Alam niyo po, si John chapter 14 po istorya ng naglalayag po sila, makasama po ni Jesus yung mga disciple, nasa bangka sila, and then biglang lumakas ang hangin. Ito nakakaalala. Lumakas ang hangin, tumaas ang alon. No? Alam niyo po, hinampas-hampas na yung bangka nila ng alon, nabalakas na hangin, umuga-uga na sila. Amen? At sa madaling salita, sila po'y nagkakagulo. And then si Jesus, natutulog. Tingnan mo katabi mo. Hindi ba? Yan, salamat. Baka sabihin sa akin, bro,
nakakaramdam lang ako ng genuine peace, kaya nakatulog ako. Hallelujah. Pero mga, yung kapayapaan, no? Si Jesus natutulog. Ano sabi nila? Bali wala ba sa iyo, Jesus, kung mamatay tayo? Mamatay kami? Kayo po ba'y nandyan? Ano sabi ni Jesus? Hanggang kayo pa, parang gano'n, hindi pa rin ba kayo nananampalataya? Ang liit na rin yung pananampalataya. Kayo po ba'y nandyan, mga kapatid? Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus? Pagkasama mo ako, dapat payapaan. Wala na tao dito? Sabi niya, parang gusto niya sabihin sa mga disciple, kasama niyo ako. Kahit inuuga tayo ng malaking alon, malaking hangin, malakas na hangin, no? Sinabi niya doon, tigil. Stop. Dito pala galing yun. Stop, no? Yun, na-stop. Thank you, Jesus. Ito pala yun. Ang pilit yung sinasabi sa mga disciple, pumayapa kayo. Kasama niyo ako. Wala na yata tao dito? Amen? Ano dapat gawin niyo? Matulog kayo kasama ko. Hallelujah. Dapat natutulog din ako niya. Di ba? Magkaroon tayo ng kapayapaan. Kapayapaan hindi nauuga. Amen? Inuuga-uga sila ng hallelujah. Ng bagyo. Amen. Sabi doon, why are you afraid? Do you still have no faith and confidence in me? Sabi ni Jesus. Wala ba kayong pananampalataya sa akin? So yun po yung nais po ng Diyos na magkaroon po tayo na klaseng kapayapaan na magkaroon po tayo. Now, allow me to share a short story, mga kapatid. Dito po magtatapos sa ating punto. Sa ating unang punto. Meron pong isang paligsahan, ano? Paligsahan po ng mga painter, sino po marunong mag-paint dito? Mag-drawing, mag-paint? Wala? Yung bahay lang, benefitsan. Artist, no? So, mga kapatid, meron po isang paligsahan. Ito paligsahan po nito, siyempre painting o drawing, no? At isa po sa mga tema po na dapat po nilang gawin o i-paint ay peace or kapayapaan. So, sumali po dito si ang aking kaibigan na si Mr. Jack E. Dawson. Kaibigan ko po siya. Sumali po siya. At ang mga marami po pong artist, no? Sabi doon, ang tema po natin paglalabanan, ang competition natin tungkol sa kapayapaan. So, may mga sumali nag-drawing ng dagat, no? Kalmadong dagat. May sumali nag-drawing ng mga puno, no? May mga sumali nag-drawing ng kalangitan. May sumali nag-drawing ng galaxy, no? Peace. Sabi doon, may sumali naman magandang tanawin yung kanyang drawing. Pero kakaiba po ito si Mr. Jack E. Dawson na aking kaibigan. Alam niyo po, nung siya nakita yung kanyang painting o drawing, kakaiba. No? Sabi po doon, ito po yung drawing niya. Mapakita ko nga. Yan po yung drawing niya. No, yan po yung painting. Sabi niya, ano po ang laban nito, mga kapatid? Ang tema po ay peace o kapayapaan. Mukha bang payapa ito? Kayo po ba'y nandyan? May kidlat, may malakas na ulan, may matutulis na bato, may malakas na agos ng tubig. Sabi ng kapayapaan, sabi parang inisip ng tao, mga tao, parang na naluluko yata ito si Mr. Jack E. Dawson. Kapayapaan ang tema, pero yan yung kanyang pinakita. Kayo po ba'y nandyan, mga kapatid? Samantalang yung iba nag-drawing ng mga gandang tanah, maganda lahat. Payapa sa paningin ng tao. But ito yung drawing niya. Pero nanonotice po nila yung drawing po ni Mr. Jack E. Dawson na aking kaibigan. Paki-zoom in mga brother, sister. Sige, zoom in pa. Kaya pa? Sige pa. Ayop, paki-taas. Sa painting niya na ito, na malakas ang agos ng tubig, malakas ang ulan, malakas ang kidlat, no? Matutulis sa bato, meron na namahingang kalapate. Kayo po ba'y nandyan? Sige po, ayan, nagets nyo. Hallelujah. Paki-zoom out, kapatid, hallelujah. Meron kalapate, may bugat pa. Hallelujah. Naintindihan nila kung ano yung drawing ni Mr. Jack E. Dawson. Ang sabi niya, tingnan niyo po ang sabi niya. Hallelujah. The painting's message
is that peace is not just the absence of the storm, but rather the ability to find rest in the middle of it. Wala na yata tao dito. Ang sinasabi niya, hallelujah, alam mo kapayapaan, pwede kang mamahinga kahit magulo yung paligid. Wala na yata tao talaga dito. Sige po, palakpakan niyo si Jesus. Yun po yung sinabi niya. At ito yung nanalo. Amen? Dahil yung kalapati, payapang-payapa sa kabila ng magulong kapaligiran. Amen? So, hallelujah. Kapatid, ang totoong kapayapaan pala, hindi natin makikita doon sa payapang, no? O tahimik. Hindi pala. Ang tunay, makikita po natin tunay na kapayapaan is kahit magulo yung sitwasyon, marami kang pinagdaraanan, marami kang pagsubok, payapa ka pa rin. Sige, palakpakan mo si Jesus. Genuine peace, unshakable. Sabi doon, sino po nababago ngayong umaga, mga kapatid? Ito po yung gusto ng Diyos na maranasan po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. God wants us, sabi doon, to have peace in Him. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa Kanya. Hallelujah. Sige pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Nawa po, nababago po tayo. Hallelujah. Pangalawa po, number 2, God wants us to stay in hope in times of adversity. Ang nais po ng Panginoon, sa mensahe niya po ngayong umaga, ay manatili po tayong umaasa sa gitna ng pagsubok. Amen? Kanina, sabi niya gusto niya ng kapayapaan habang tayo sinusubok. Ngayon naman, ang gusto ng Diyos, manatili po tayong umaasa sa gitna ng pagsubok. Sino po dito ulit may pinagdaraanan? Sino dito umaasa sa gitna ng kanyang pinagdaraanan? Umaasa sa gitna. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Yan po yung gusto ng Diyos. Manatiling umaasa. Amen? Ito po yung goal po ni Jesus in John chapter 16 sa mga disciple. Kaya na sinabi yun, sa gitna ng kahirapan, gusto ko magkaroon kayo ng kapayapaan. At higit sa lahat, huwag kayong mawala ng pag-asa. No, ito po yun. Hallelujah. Staying hopeful means having a belief that things can get better even during difficult time. So yung pag-asa, yung umaasa sa Diyos, sabi doon, may paniniwala siya na magiging mabuti yung kanyang sitwasyon kahit bakit yung sitwasyon niya. Amen po ba? Yun po yung umaasa. Yun po kagandahan ng umaasa sa Diyos. Ano? Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, tuloy po natin. Bakit po nais ng Diyos na tayo'y manatiling umaasa? Amen? Manatiling umaasa. Sabi dito, because there is a promise, sabi na letter A, and blessing for those who remain hopeful to God. Amen? Meron pong biyaya, meron pong pagpapala ang Diyos sa mga taong nananatiling umaasa sa Kanya. Amen? Umaasa, nananatiling umaasa. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Because Jesus Himself is our source of hope. Amen. Ayon po sa Jeremiah 17:17, sabi po dito, mga kapatid. Yan, pakilagay ma'am. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang... Ay, parang mahina. Isa pa. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang... Sige po, hallelujah. Sino po umaasa sa Panginoon ngayong mga hallelujah? Come on, hallelujah. Pagpapalain ng Panginoon. Biruin mo, umasa ka na, may nagpala ka pa. Ay, wala na sa dito talaga, hallelujah. Amen? Yung mga umaasa talaga, yung talagang pinagpapala. Hallelujah. Matthew chapter 5, verse 3, sabi doon. Matthew 5, verse 3, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kariyaan ng langit. Amen. Kamapalakpakan mo si Jesus. May biyaya, may pagpapala, no? May matatanggap ka pag umasa ka sa Diyos. Ayun po yung gusto ng Panginoon na nai-input po sa mga disciple sa kabila po ng pagsubok na darating. Umasa. Amen? Ito lang po yung umasa ka na hindi ka mabibigo. Amen? Sabi daw, huwag kang umasa sa tao, pero sa Diyos umasa ka, hindi ka mabibigo. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Letter B, why God wants us to stay in hope. Sabi doon, letter B, hope to God
will keep us moving forward. Ang sabi doon, yan, hallelujah. Yung umaasa po, ito pong pag-asa po natin ito po yung dahilan na nagtutulak po sa atin upang tayo ay magpatuloy, umusad, mag-move forward. Amen po ba? Kaya sino ba kaya nga tayo nandito ngayon? Kasi umaasa po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga tayo nagpapatuloy dahil umaasa po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Pag-asa na magtutulak upang tayo ay magpatuloy. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, umasa ka sa Diyos. Amen! Ang sabi sa Isaiah chapter 40 verse 31, tingnan niyo po ang sabi dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Kayo po ba nandyan? Sige po, palakpakan niyo po si Jesus kung nag-get nyo. Sabi doon, hallelujah! Amen? Yung umaasa sa Diyos. Amen? Kahit napapagod na, nagpapatuloy pa, lalakas pa. Wala na yata tao dito. Hallelujah! Muli lumalakas ang nagtitiwala kay Yahweh. Ito pong pag-asa na ito po yung nagdudulot upang tayo magpatuloy. Amen? Hallelujah! In short, kahit nahihirapan ka na, napapagod ka na dahil umaasa ka sa Diyos, magpapatuloy ka. Amen? Magpapatuloy ka. Kaya nga po tayo nandito. Ito po yung dahilan bakit tayo nandito. Dahil may naasahan tayo sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! Next, your hope to God is your weapon to keep moving forward and to face life challenges. Meron ba dyan? Hallelujah! Sabi doon, hallelujah! Yung pag-asa po natin sa Panginoon, sa pag-asa po natin sa Panginoon, no? Sabi po doon, ito po yung nagiging sandata po natin upang tayo makapagpatuloy. Amen? Upang harapin yung mga pagsubok. Amen? Kaya ano man yung problema mo, ano man yung pinagdaraanan mo, basta umasa ka sa Panginoon, magpapatuloy ka. Amen? Ito po yung sandata. Ito po yung sanggalang po natin, sabi doon. Hallelujah! Upang magpatuloy po tayo, upang harapin yung ating mga challenges sa buhay. No? Why? Kasi po, kapag yung hope, yung nawala sa atin, no? Doon tayo titigil. Naniniwala po kayo? Pag yung pag-asang nawala, titigil ka. Wala na yung tatawag dito, mga kapatid. Pag yung pag-asa niyan ang nawala, titigil ka. Amen? Amen? Hallelujah. Alam niyo po, madalas po ako mag-basketball ngayon. Ako ni Brother Jason. Alam niyo po, minsan sinasabi, no? Medyo, kunyari, halimbawa, medyo natambakan ako ng konti. Alam sinasabi, bro, lagi, may oras pa eh. May pag-asa pa, no? Kayo po ba nandyan? Sabihan mo, may oras pa, may pag-asa pa. Wala na yata tao dito. May oras pa eh. Bakit kahit tambak na? Basta umaasa. Kaya wala na yata tao talaga dito. No? Basta umaasa ka, no? Hallelujah. Ito po yung magtutulak sa'yo para magpatuloy. Hallelujah. Alam, may laro po kami kagabi. Hindi naglaro eh. Nanood lang ako. Kasi nagme-meditate po ako ng word eh. Hallelujah. Alam mo po yung, to God be the glory yung kampi po namin, no? Tinambakan nila ng 40 po yung kalaban. Kaya binibiro, may pag-asa po. Tapos yung mga senior, tinambakan nila ng 60. Kapag pambira, hindi nyo. Pero binibiro namin yung kalaban. Dahil kakilala po, may pag-asa pa. Sa next na laban. Pero dito wala na talaga. Amen. Hallelujah. Amen. So pag yung pag-asa po'y nawala, titigil ka. Mangangayaw ka. Amen. Kahit na may oras pa eh. Pagka wala na yan bro. Lalo na tayo dyan bro. Ayaw na namin. Pero ito po yung gusto ng Diyos. Yung pag-asa na ito, yun yung huwag mawala. Wala na yata tao talaga. Hallelujah. Hallelujah. Sino po dito may kakilala na yung mga pamilya nila nasa ospital? Sige. Sino? May kakilala kayo? Matagal na sa ospital. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan. Matagal na. Meron? Amen? May kakilala kayo. May nabalitaan kayo. Amen? Ang tagal-tagal na. Alam niyo po mga kapatid, ito ang reality. Mga kapatid, ito ang reality. Alam niyo po, hindi pera ang marami sa kanila. Wala na yata tao dito. Ulitin ko.
Sa mga taong may sakit, karamdaman, ang tagal na sa ospital, hindi pera ang marami sa kanila, kundi pag-asa. Wala na talagang tao dito. Palakpakan si Jesus mo lagi. Yung pag-asa. Dahil pag yung pag-asa nawala, wala na, finish na, sabi doon. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, manatili tayong umaasa. Amen? Hallelujah! Sabi dito, never abandon hope. Amen? Do not lose hope. Kasi pag nawala mo yung pag-asa, titigil tayo. Amen? Mangangayaw tayo, sabi doon. Alam ni Jesus, nung sinabi niya yung mga pupwedeng mangyari, pag nawala ng pag-asa yung mga disciple, wala na. Amen? Titigil na. Kaya nga, in-encourage siya para upang magkaroon ng pag-asa, magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Sabi doon, one thing na gustong agawin ng kaaway upang hindi ka magpatuloy ay yung umasa ka sa Diyos. Amen? Kaya yung pag-asa, no? Ito pala katindi yung hope. No? Dati itong hope na to, nabibili. Nagets nyo. Dati, wala na ngayon? Wala na ngayon? Wala na, no? Hope? Mas matindi ah. Grabe yung mga pangalan ng mga sigarilyo dyan. Nakaka-encourage ah. Mighty, Hope. Nai-encourage ka na. Ayaw yan, ayaw. Hallelujah. Thank you, Jesus. No? Sabi na, never abandon hope. Isang bagay po na ayaw po ng kaaway na meron tayo yung pag-asa sa Diyos. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? And reminder, hope is not a feeling. Hope is a person. And its name is Jesus Christ. Come on, palakpakan mo si Jesus. Si Jesus po yun. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pangatlo po, hallelujah. God wants us to stay faithful in times of adversity. Sabi po dito, nais po ng Panginoon sa panahon po ng kahirapan, sa panahon ng sakuna, sa panahon ng pagsubok, manatili po tayong tapat sa Kanya. Amen? Manatili ka kanina, magkaroon ka ng kapayapaan. Pangalawa, magkaroon ka ng pag-asa. Pangatlo, hallelujah, gusto ng Diyos, maging tapat ka. Amen? Bakit? Dahil alam po ng mga disciple, alam po niya, na yung dadaanan po ng mga disciple, hindi madali. Hallelujah! Kasi, sabi nga dun, kahirapan. Amen? Dahil itong kahirapan po na ito, itong pagsubok po na ito po yung mag-testing po sa katapatan. Amen po ba? Kayo po, mga kapatid, pag may pinagdaraan, minsan nararamdaman nyo, parang ayoko na. Sino po maamin dyan? Parang ayoko na magsimba. Parang ayoko na maglingkod sa Panginoon. Wala namang pinagdaraanan. Parang ayoko na. Amen? Yung katapatan mo sa Diyos na babago. Dahil sa pagsubok. Amen? Sabi sa letter A, remain faithful to Him because He is faithful to us. Tingnan mo nga, sabihin mo nga sa katabi mo. Maging tapat ka sa Panginoon dahil tapat siya sa atin. Sige, sabihin mo. Hallelujah! Manatili po tayong tapat sa kabila po ng pagsubok, kahirapan. Hallelujah! Manatili po tayong tapat. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Amen? Be faithful to God ang sabi doon dahil tapat siya. Amen? Tapat siya na tumawag sa iyo. Tapat siya. Hallelujah. Kailan pa man. Thank you, Jesus. Sabi sa English, the one who calls you is faithful and He will do it. So maging tapat po tayo, no? Hallelujah. No matter what our circumstances is, sabi doon, remain faithful to God. Dahil yung katapatan po, sabi doon, kanina, yung faithfulness ay nagka-testing po sa mga mahihirap na sitwasyon. Amen? Kaya, nasusubok po yan. Kaya minsan, ang pamilya, di ba? May nakita kayo dyan, pamilya, kasawa, no? Pamilya sa... Yung katapatan ay nagiging malaking issue. Minsan. Hallelujah! Believers should remain faithful to God. Even when testing comes. No? Like the disciple. Ang gusto po ni Jesus, itong mga disciple na ito, maging tapat sila kahit nahirapan sila.
Kahit may pagsubok sila na kinakaharap, sabi mo nga sa katabi mo, maging tapat tayo. Kahit may pagsubok tayo pinagdaraanan. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ito po, nawa po yung maging attitude po natin. Mga kapatid, kapag tayo po'y sinusubok, manatili po tayong payapa, manatili tayong umaasa sa Diyos, at higit sa lahat, manatili po tayong tapat sa Kanya. Huwag po natin siya ipagpalit. Amen? Tapat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Letter B. Why God wants us to remain faithful? Sabi doon, because there will be a great blessing for those who remain faithful until the end. Meron pong biyaya, meron pong matinding pagpapala ang Diyos sa mga taong nananatiling tapat hanggang dulo. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi dito sa Matthew chapter 24 verse 13, ngunit, basahin po natin mga kapatid, ngunit ang hanggang sabi po, sige papalakpakan niyo. Mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas hanggang dulo. Sabi doon kanina, sabi doon until the end. Nasimulan mo na rin, sabi mo, nasimulan mo na nga rin, tapusin mo na. Kasi may blessing, hallelujah. May pagpapala, no? Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling what? Tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sige pa, palakpakan niyo, Jesus. Mapalad yung taong tapat. Amen? Yung nananatili, yung nag-aantay. Sabi doon. Amen? Dahil mayroong biyaya na nakaantay. Na nag-aantay para sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, may nag-aantay na blessing sa iyo. Sabi mo, may nag-aantay. Stay put ka lang. Hallelujah. Amen? Stay ka lang. No? Meron eh. Hallelujah. Sino po? Sige po, tuloy niyo po malangpak kay Jesus. Tuloy niyo po. Hallelujah. Para kay Jesus. Sino dito yung sumali na sa rapol? Sino? Lahat ba? Nasa rapol? Ay, tumatawa ka, TV. Mukhang rapol yan. Sino dito sumali lahat? Experience na, no? Alam niyo po, isang rule, no? Mga kapatid, isang rule po sa mga rapol na yan, kadalasan, no? Pag nabulot ka, kailangan ng doon ka. Wala na yata tao dito. Kailangan ng amen? Kahit mabulot ka, nanalo si Juan ng kotse. Nasaan si Juan? Wala na, umalis na. Ha? Wala na. Amen? Amen. No, forfeited po tawag ko. So, baliwala. No? Nanalo si Peter ng bisikleta. Nasaan? Wala na, umalis na. No? Wala na. Amen? So yung nananatili, no? Nagtatapat siya yung merong great blessing. Amen? Kaya tignan mo, alam niyo may mga teacher dito, nakaraan? Sila, nandito sila eh. Yan. May rapol sila nakaraan. Taas ang mga kasali. Yan. Alam niyo po, nanatili sila hanggang dulo. Hindi sila nabulot. Hallelujah. Hindi para sa atin yan, no? Alam niyo po, meron ba nabulot na isa? Meron nabulot na motor. No, sabi? Pero wala doon. Sayang naman. Amen? Sayang naman. Amen? Kaya, mga kapatid, ginagawa rin lang din naman natin ito. Tuloy na natin. No? Baka, pagdating ng dulo, tsaka ka mangayaw, nabulot ka pala. Hallelujah. Wala na yung tao dito. No? Sayang, baka gumana ng Lord sa atin. Sayang. Hindi pa na natili, kunti na lang. Amen? Kaya sino po dito matapat na mag-aantay? Hallelujah. Sige po, magiging faithful. Bakbakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Number 4, God wants us to be ready in times of adversity. Ang gusto po ng Panginoon, magkaroon po tayo ng readiness o kahandaan sa pagsubok na darating. Amen po ba? Sino po gusto niyan? Handa ka. Amen? Lahat naman ng tao gustong handa siya. Amen? Hallelujah. Ito po yung gusto po ni Jesus sa chapter 16 upang ang mga disciple niya, upang ang mga tagusunod niya ay magkaroon ng kahandaan. Kaya nga sinabi na niya,
Amen? Hallelujah. Letter A, sabi doon, God wants us to prepare our hearts for the time of adversity. Hallelujah. Ang gusto po ng Panginoon, ihanda po natin yung ating puso, no? Sa panahon po ng kahirapan, sa panahon ng sakuna, sa panahon ng pagsubok. Yan po ang gusto ng Diyos para sa atin. Amen? Ang sabi po, dyan sa John chapter 16:33, ang sabi doon, B. Ang sabi dyan, tingnan niyo mga kapatid, magdaranas kayo ng kapagkitian sa mundong ito. Ngunit, sabi doon, tibayan ninyo ang inyong loob. Sinabi na niya na magdaranas tayo. Amen? Magdaranas kayo. Para saan? Upang maging handa. Sino dito, palad kasi tayo talaga, to God be the glory, no? Nagtaang bagyo, ang lakas ng bagyo, naranasan nyo? Naramdaman nyo? Parang pakin mo si Jesus po lang. Hallelujah, wala naman ng tao dito eh. Tapos ba't hindi palakpak mo? Hindi dahil sa nahirapan sila. Hindi. Naranasan mo yung pagpapala ng Diyos. Amen. Alam niyo po yung mga isang linggo, no? Isang linggo pa lang ata, in-announce na. Amen. Alam niyo, matindi yung bagyo. Ano pa pangalan nun? Super duper typhoon. Basta, exaggerate natin. Basta, malakas. Ano pangalan? Pipito? Oh. Pipito. Sinabi na, in-announce na sa Facebook, sa TV, paging sa radyo. No, nakita natin yan. Ano ginawa nila pa? Naghanda na sila. Yung mga bubong nila, tinali na nila, lalo na yung dadaanan. Amen? Nakita ko sa Facebook, tinali na nila, nilagyan nila ng pabigat yung bubong. Kaya nilagay nila yung anak niya. Wala nang tao dito. Joke po yun. Amen? Sabi ng balita, malakas ang bagyo, daraan, no? I-secure nyo na yung inyong mga bahay, yung mga bubong nyo, no? Lagyan nyo na ng pabigat. Kaya nilagay yung anak doon sa bubong. Nakita ko lang sa Facebook yun. Kasi daw pabigat daw yung anak niya. Ano ba gets? Ano ba gets? Yan. Meron pang isa doon. Oh, yun, napanood ko rin. Naglalambitin siya doon sa bubong. Kasi dalawa silang umangat-angat yung bubong nila. Sabi kasi daw nila, kailangan daw yung pabigat yung bubong. Kaya dalawa sila magkapatid doon, pabigat daw sila. Sabi nila, sa Facebook lang yan. Nag-kidding aside mga kapatid. No? May mga taong nakapaghanda. Amen? Pero yung iba, hindi nakapaghanda. Nag-announce na, hindi pa naghanda. Yung wala silang bubong, yung kapitbahay nila may bubong. Amen? Why? Because, kaya sinabi ni Jesus ito, upang magkaroon ng kahandaan ang mga disciple. Gayon din po tayo, mga kapatid. Gusto po ng Diyos, bakit po pinapahatid sa atin ito upang magkaroon din po tayo ng kahandaan sa mga pagsubok, kahirapan na darating. Amen po ba? Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Sabi dito, thank you, Jesus. Hallelujah. Be prepared so you won't be surprised. Amen? Amen? Sabi doon, maghanda ka para hindi ka naman nagugulat o nabibigla. Amen? Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12, no? Malapit ako matapos mga kapatid. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Ang sabi doon, huwag kang mabigla. Wala na yata tao mga kapatid. Huwag kang magulat na para bang bago yan. Hindi. Sinasabi niya na, hallelujah, maging handa ka. Amen. Huwag kang magtaka sa mabigat na pagsubok na yung dinaranas na para bang ito'y pangkaraniwan. Ay, hindi pangkaraniwan. Nalampasan ko hindi. Hindi pangkaraniwan. No? Ang sabi doon, hallelujah. Thank you, Jesus. This verse says that believers should not be surprised by many challenges and problems, but instead, be prepared for it. Amen. Bilang mga Kristiyano, bilang mga disciple ni Jesus, so dapat sabi doon, huwag tayong mabigla. Bakit? Kasi dapat tayo naghahanda. Amen? Kapag may problema, alam mo yan? Pagsubok na pinagdaan, dinaranas, no? Yung nakakakita
Nakikita ba kayo mga ganun tao? Pag may problema, parang katapusan na ng mundo. Hindi naman katabi mo. Parang katapusan na ng mundo. Ay, may problema din. Ito parang ayaw lang mamansin. Andiyan na lang sa sulok. Pag tinanong problema ko, hindi lang ako nakabayad ng kuryente. Kuryente yun eh. Amen? Sabi doon, huwag na kayong, hallelujah, mabigla. Huwag na kayong magulat sa mga pagsubok na darating. Amen? Bakit? Gusto ng Diyos, maging handa po tayo. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Question po, no? Sabi po dito, mga kapatid, no? Reason, bakit maraming tao, no? Sabi doon, maraming taong tumatalikod sa Diyos pagdating ng araw o pagdating ng kahirapan. Ito pong dahilan, hindi sila naghanda. Amen? Sinabi sa kanila yung kabutihan ng Diyos, in-ignore nila. Amen? So, hindi sila nakahanda. Amen. Pangalawa, hindi nila kinilala ang Diyos, no? Yung kagaya nun, hindi sila nakapaghanda. Kaya maraming tatalikod pagdating ng araw. Amen. Pagdating ng kahirapan, sino ang pipiliin mo? Yeah? Ang Diyos mo, ito. Eh, ito na lang, mahirapan ako eh. Why? Kasi hindi nakapaghanda. Amen? Nabigla. Because of lack of preparedness, sabi nyo, hindi nakapaghanda. Hallelujah. Nabigla, nagulat. Pero kung handa ka, may pagsubok na darating, matatag ka, tatayo, mananatili. Amen po ba? Ayun po ang nais po ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi ka po nabibigla, no? Ayun po ang nais po ng Panginoon. Maging handa ka. Hallelujah. Mga kapatid, reminder po, no? Marami pong bagay na tayong pinaghahandaan. Amen ba? Yung future natin, may plano ka dyan, amen? Amen? May plano ka sa mga anak mo, may plano ka dyan sa pamilya mo, may plano ka, may pangarap ka, may gusto kang makuha, may meron ka. Amen? Pero, even sa health mo, o may gusto kang makamit, may plano ka, no? But, ito pong nakakalungkot, mga kapatid, na katotohanan. Pagdating sa ating spiritual, ito yung nakakalimutan natin paghandaan. Amen po ba? Sino po tinatamaan dito? Ha? Na pagdating sa spiritually, dapat pinaghahanda ko rin pala ito. Hindi yung okay ka na lang, no? Hindi yung okay ka na lang. Atin na lang ako ng church, punta ako dito, ayos na ako doon. But, ang sabi ng Panginoon, no? Kung pinaghahandaan din po natin yung mundo, but masigit na paghandaan po natin spiritually. Amen? So ngayon pa lamang, mga kapatid, sinabi na ni Jesus na may pagsubok, kahirapan na darating. So ngayon pa lang, bombahin na natin yung ating mga sarili ng salita ng Diyos. Wala na yata ang tawag dito. Bombahin mo na. Sabihin mo sa kapatid, bombahin mo na. Amen? Bombahin mo na ng salita ng Diyos. Para pagdating ng pagsubok, yun, hallelujah. Sige pa, malakpan si Jesus, nagets niya. Hallelujah. Meron kang bala. Yung matibay ka, hindi ka mauuga, hindi ka matitina. Why? Nakapaghanda ka. Hallelujah. Amen po ba? Kayo po ba na dyan? Gusto ng Diyos maghanda tayo. Ito po yun. Yung iba yung handa na spaghetti, ito po yun. Iba po yun. Puto, iba. Yan. Ibang paghanda spiritually. Amen. Upang pagdating ng pagsubok, matatag tayong tatayo. Matatag tayong mananatili. Amen. Sa ating pananampalataya. Amen. Kaya, ulitin ko lang, maraming tumatalikod sa Panginoon. At tatalikod sa Panginoon pagdating ng panahon, hindi sila handa. Ayaw nilang magutom. Ayaw nilang mahirapan sila. But, ulitin ko lang, kung pinaghahandaan natin yung ating future, higit sa lahat, paghandaan din po natin ang ating spiritual. Amen? Upang mas lalo pa tayong tumatag, tumibay. Letter B. Hallelujah. Let God be our anchor to our faith to overcome adversities in life. Maging angkla po natin ang Panginoon. Amen? Sa ating pananampalataya upang pag dumating po yung pagsubok, kahirapan o challenges, no, matatag pa rin tayo. Amen? Hallelujah. Be anchored in the Lord. Ang sabi siya, Hebrews chapter 6, verse 19a. Pwede po natin basahin. Hebrews, English, madam. 19, yan, sabi doon, we have this hope as an anchor for our soul. So, sino pa ating hope?
Si Jesus. Angkor. Saan ang tawag dito sa Tagalog ay angkla. Tama? Tama po ba? Angkla, sino po nakasakay na ng barko? Ha? Alin? Angkor? Gatas? Angkla. Ano? Maganda. Favorite mo? Hindi, maganda. Angkla, no? Salamat na, Sira. Ang gusto po ng Diyos, no? Sa gitna po, sa habang panahon po ng pagsubok, maging angkla po natin siya sa ating pananampalataya. Amen? Yung ating pananampalataya, iangkla natin siya kanya. Amen po ba? Ano po ba ginagawa ng angkla o angkor? Yan, ano ba ginagawa? Ang ginagawa po niyan, it holds the boat steady. Amen? Sabi doon, it keeps the boat in place. Kayo po ba'y nandyan, mga kapatid? Pag naka-angkla, hindi na alis. Amen? Hallelujah. Upang pag tumating ang bagyo sa kuna, kahirapan, no? Mananatili siya dun sa pwesto niya. Tingnan mo yung katabi mo. Naka-angkla ka na ba? Tanungin mo. Naka-angkla ka na ba? Amen? Wala pong barko na nag-stay doon at hindi binaba yung angkla. Magagalit po yung kanilang kapitan. Kasi baka pagising nila, nandito na sila sa tabing ilog. Doon sila nag-park sa Manila Bay. Ano po yan? Aanurin sila. No? Pag tumating po yung malakas na alon, malakas na hangin, mananatili sila nandun. Mananatili sila sa pwesto nila. Mananatili po sila sa kanilang pananampalataya. Yung po nais po ng Diyos. Kaya simula po ngayon, iangkla na po natin, mga kapatid. Hallelujah, ang ating pananampalataya kay Kristo. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Yun po ang trabaho po ng angkla. Amen? Manatili. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panguli po mga kapatid. God wants us to, number 5, have victory in times of adversity. Sige po, palakpakan niyo po si Jesus. Victory po ang pag-uusapan. Victory. Ito na po yung panguli. Hallelujah. Ang gusto po ng Diyos, no? Na magkaroon po tayo katagumpayan sa gitna ng pagsubok. Ayaw, mahina yata. Hallelujah. Panghuli na to, kapatid. Panghuli na to. Hallelujah. Gusto po ng Diyos, makaranas po tayo ng katagumpayan sa gitna ng pagsubok. Yan. Hallelujah. Palakpakan si Jesus. In-encourage si Jesus yung mga disciples. Sabi doon sa verse 33, John chapter 16, verse 33. Matapos na po ako, mga kapatid. No, konti na lang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi doon, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Wala yata palakpak si Jesus doon. Tagumpay na si Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Letter A, mga kapatid. Doon patapos na ako. We should always be reminded that He already won the battle. Sige, palakpakan mo si Jesus. Amen? Gusto niya makaranas ka ng katagumpayan. At, hallelujah, pinapaalala po sa atin. Mga kapatid, bakit pinapaalala? Nakakalimutan natin na matagal na siya nagtagumpay. Pinagtagumpayan niya na ito. Mga kapatid, panalo na. Sabi mo sa kapatid mo dyan, panalo na. Amen? Di pa man tapos, panalo na. Thank you, Jesus. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Hallelujah. Malapit na po matapos, kapatid, ha? 15:57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga kapatid, ang nais po ng Diyos ay magkaroon po tayo ng katagumpayan sa gitna po ng pagsubok, kahirapan o testing sa buhay. Amen? Sabi po dito, mga kapatid, ito tandaan nyo. Hallelujah. You will not need to fight in this battle because Jesus already won this battle. All we need is to stand firm. Hold your position as a follower of Christ. Ay, wala yata tao dito. Meron ba dyan? Wala dyan? Hallelujah. Hallelujah. Sabi po doon, mga kapatid,
Sa Tagalog, sabi, hindi mo na kailangang lumaban. Wala na tao dito talaga. Hallelujah. Come on, sige pa. Tuloy niya. Hallelujah. Hindi mo na kailangan lumaban. Bakit? Panalo na si Jesus. Anong kailangan? Tumayo ka na lang ng matindi. Tindigan mo yung iyong pananampalataya. Sabi doon, hallelujah. Because you already won the battle. Amen? Hindi mo na kailangan lumaban dahil panalo na. Amen? Ang sarap siguro ito, no? Hallelujah. Yung lalaban ka pa lang, pero alam mo lang panalo ka na. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo, panalo ka na. Hindi pa man tapos yan, panalo ka na. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Ang dapat po natin gawin, mga kapatid, ang dapat po natin panatiliin yung magiging matatag na lang po natin. Dahil panalo na po tayo. Pinagtagumpay na po tayo ni Kristo. Sinabi niya dyan. Amen? Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, tagumpay na tayo. Ba't mukhang talunan ka? Sabi mo. Hallelujah. Amen? Ano mang pagsubok na kakaharapin mo, sasagupain mo, kapatid, alam mo lang kasagutan, tagumpay ka na. Wala na tao talaga. Dahil tagumpay na si Kristo. Hallelujah. Amen. Letter B. God wants us to continue to walk victoriously. Ayun pala, meron pala eh. Ayun, hallelujah. Sige po, lagay mo ulit siya. Pwede yung picture ito. Ayan. I-post mo. No? Di mo na kailangan. Panalo ka na. Pinagtagumpay ka na ng Kristo, kailangan mo na, tatagan mo na lang. Amen? Manatili ka na lang. Amen? Tumayo ka na lang. Manampalataya ka na lang. Amen? Dahil tagumpay ka na. Hindi ka lumalaban para manalo. Dahil panalo ka na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Letter B. God wants us to continue walk victoriously. Nais po ng Diyos na tayo po'y lumakad, magpatuloy na merong katagumpayan. Amen? Lumakad, no? Walking victoriously means living in a way that is in line with the teaching of Jesus Christ. So, yung pamumuhay po ng may katagumpayan na victoriously ay pamumuhay po ng naayon po sa gusto ni Kristo. Sa turo ni Kristo. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, living victoriously means hindi po ibig sabihin na namumuhay ka na may katagumpayan na wala ka ng problema kakasagupayan. Amen po ba? Hindi po ibig sabihin na tagumpay ka na wala kang problema. Hindi po. Meron pa rin. Amen? Ba't ang kaibahan? Hallelujah. Meron kang kasiguraduhan na meron kang assurance na natagumpay ka na. Yan po ang kaibahan, ano? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa laban po na ito, sa lakad po natin na ito, hindi po tayo nag-isa. Kasama po natin ang Panginoon. Higit sa lahat, tagumpay na po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sapagkat tagumpay na po tayo. Mga kapatid, hallelujah. We need to have a victorious mindset. Sino po gusto dito yung mindset niya, victorious mindset? Yung matagumpay isipan. Patapos na po ako mga kapatid, hallelujah. Yung victorious mindset, sino gusto nun? Yung po yung gusto ni Jesus. Habang lumalakad po tayo, magpatuloy tayo yung mananagumpay na kaisipan. Amen? Ano po yan? Ebidensya po na ikay mananagumpay. Sabi doon, regardless of your situation, you choose to continue to trust and believe God. Ano man ang iyong sitwasyon, patuloy kong nananatiling naniniwala sa Diyos. Yung po, victorious mindset. Meron, tanong mo sa katawan, meron ka ba dyan? Dapat meron tayo yan. Amen? So ito po yung ebidensya na tayo po yung may victorious mindset. Pangalawa, you endure suffering and not giving up. So you endure suffering, sabi ko, hallelujah, nananatili ka pa rin na hindi ka umaayaw. No? Tumatatag ka. Sabi ko, victorious mindset. Amen? Hallelujah. Pangatlo, you always see God in every situation. Sabi ng positive mindset. Lagi mong hinahanap, no? Lagi mo nakikita ang Diyos sa bawat sitwasyon mo. Positive mindset po ang tawag doon. Amen? Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Hallelujah. Victorious mindset. Hallelujah. Next, you always choose to stay in the presence of God. Ayan po, mga kapatid. Hallelujah. Nananatili ka po. Pinipili mo manatili sa presensya ng Diyos. Victorious mindset po yan. Amen? Hallelujah. You always submit
to the will of God. Lagi ka nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Victorious mindset. Amen. And you always set your mind on things above. Mga bagay po na panglangit na yung iniisip mo at hindi ang panlupa. Tawag dyan, victorious mindset. No? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, dapat meron tayo nito. Amen? Amen? Dapat meron tayong kaisipan na ganito. Amen? Hallelujah. Reminder lang kapatid. Lumakad ka ng merong katagumpayan dahil pinagtagumpay ka na ni Kristo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, para mabuhayan siya. Mabuhayan siya, sige. Para magising yung kanyang diwa. Hallelujah. Lumakad ka ng may katagumpayan. No? No? Huwag kang lumakad na parang isang talunan. Tingnan mo na tayo. Amen? Hallelujah. Huwag kang lumakad, kapatid. Reminder, matapos na ako. Panalo ka na. Amen? Mahina yata, mahina. Panalo. Kailangan panalo na hindi nagsasayaw. Hallelujah. Sabi doon, panalo ka na. Sige po, palakpakan niyo matindi si Jesus. Yung mga ibang nakikita kong panalo, grabe mag-celebrate eh. Amen? Ba't tayo parang lugi? Parang talunan. Amen? The God is telling us right now, panalo na tayo. Amen? Sige po, tayo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ito po yung nais po ng Panginoon na dapat na meron po tayo. Hallelujah. Kapatid, tagumpay ka na dahil pinagtagumpayan na ni Kristo. Amen? Sa bawat pagsubok, kahirapan po na ating daranasin. Sabi doon, tagumpay na tayo. Amen? Nire-remind lang po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. 5 bagay po na nais po ng Diyos na meron po tayo. No? Ang sabi po doon, number 1 natin mga kapatid, God wants us, sabi doon, to have peace. Kapayapaan sa gitna. Pangalawa, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng hope, pag-asa. Amen? Pangatlo, gusto niyang manatili tayong tapat. Amen? Pangapat, mga kapatid, nais niyang maging handa po tayo. At panglima, gusto niyang lumakad ka ng isang mananagumpay. Come on, palakpakan mo si Jesus. Tagumpay ka, hallelujah. Tagumpay ka, hallelujah. Ura syarabakata rabasyanda, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Kapatid, nire-remind tayo ng Panginoon ngayong umaga. Tagumpay na tayo. Ano mong sitwasyon? Worship team, alin po kayo worship team? Hallelujah, let's celebrate to God. Hallelujah. Pasalamatan ng Panginoon sa katagumpayan. Hallelujah. 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 Sige po. Kapatid, dahil tagumpay ka na, pwede bang sumamba ka sa Panginoon? No? Gusto ng Diyos na mamuhay ka, lumakad ka na meron kang tagumpayan. Ano man ang pagsubok, kapatid, hindi pinangako dito na wala ka ng problemang darating. Hindi po. Pero sinasabi, kapag may problema ka na, hallelujah, meron ka ng katagumpayan, meron ka ng, hallelujah, kagalakan, kapayapaan, pag-asa na mula sa Panginoon. Yan po ang nais po ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, sambahin po natin ang ating Panginoon. Awitin po natin yung unang worship natin kanina. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, ngayon ibalik po sa Diyos yung pasasalamat mo dahil tapat siya. Hallelujah. I'm on focus on God. Sige, panahon para sambahin mo ang Diyos. Sambahin mo siya. Yes, God. Sige, hallelujah. Ibigay mo yung nararamdaman na pagsamba para sa Diyos. Marami kang bagay na natanggap. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panahon para sa
Sambahin mo ang Diyos. Pasalamatan mo siya sa natanggap mo. Hallelujah. Presensya mo. Hallelujah. Tagumpay ka na, kapatid. Lumakad ka na may katagumpayan. Hallelujah. Come on. Nararapat siya dyan. Hallelujah. Yes. Come on. Pinagtagumpay ka ng Panginoon. Magtatagumpayan ka pa ng Panginoon. Ano bang sitwasyon? Ano bang haharapin mo? Sambahin mo siya. Tagumpay ka. Tagumpay ka na. Yes. Nararapat siya dyan. Come on. Nararapat. Hallelujah. Yes. Ngayon, yung matagumpayan na natanggap mo, ibalik mo sa Panginoon. God is reminding you this morning, He already won the battle. You are victorious. Yes. Mabuhay ka ng matagumpay. Lumakad ka ng may katagumpayan. Hallelujah. Yes. You are worthy of the praise of God. Yes. Kung karapat-dapat siya dyan, pinagtagumpay ka na. Hallelujah. Romasika na babababababasata. Yes. Hallelujah. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang, kapatid. Hallelujah. Pasalamatan mo siya sa lahat ng katagumpayan. Hindi ka lumalaban para manalo. Kaya ka lumalaban, nagpapatuloy ka lang. Pero panalo ka na. Tagumpay ka na. Huwag kang mabuhay ng bilang isang talunan. Malalaman, He is worthy of the praise. Yes, siya na malala. Yes. Lahat ng katagumpayan na natatanggap mo mula sa Panginoon. Ay umaga, hallelujah. Ipinaintindi sa iyo ng Diyos. Wala mo siya na naman. Yes, come on. Come on. Feel free, feel free, feel free. Hallelujah. Huwag mo munang pansinin ang mata mo. Just focus to God. Huwag mo na siyang pansinin. Focus you, God, God. Yes. Yes. You are worthy of the praise. Narapatapat ka, narapatapat ka. Hallelujah. Ramasika na mamasata. Ramasika na ma. Yes, yes. Matagumpay, matagumpay ka. Hallelujah. Ramasika na mamasata na bababa. Tagumpay ka. Ano ang pagsubok? Siya na mamasata na baba. Yes, come on, come on, come on, come on. Give me praise. May oras pa, may oras pa. Sige, hallelujah. Ibagay mo ang nararapat na papuri sa mga natanggap mo. Rupusin sa mga natanggap mo. Bigay mo ang papuri. Bigay mo ang pagsamba. Yes, come on. Yung mga taong open na nakakaranas. Tagumpay ka. Tagumpay ka na. Come on, tagumpay ka na. God is worthy. Tagumpay ka na. Tatapat mo lang. Ano bang sitwasyon? Ano bang problema? Ano bang iyong haharapin? Tagumpay ka! Yes! Yes! Come on! Gaano man kahirap, gaano man matindi yung pagdadaanan. Hallelujah! Tagumpay ka na! Come on! Rabababababababa! Pagsamba! Pagsamba! Hallelujah! Yes! Tagumpay! Kapatid, nire-remind ka ng Panginoon ngayong umaga. Marami ka ng pinagtagumpayan dahil sa Kanya yan. Come on! Nararapat siya sa pagsamba. Marami kang na-overcome dahil sa Kanya yan. Come on! Hallelujah! Kaya give your best to God. Come on! Give your best to God.
Just be open. Hallelujah. Come on, be open. Hallelujah. Sige. Malaya ang oras mo. Ngayon, hallelujah. Huwag mo isipin yung oras. Isipin mo yung pagkikipagtagpo ng Diyos sa'yo. Come on, hallelujah. Hallelujah. Kung ano yung nais ipagawa ng Diyos sa'yo ngayon, gawin mo. Yes. Pinagtagumpay ka niya at pagtatagumpayin niya. Hallelujah. Hindi mo kailangan na lumaban dahil tagumpay ka na. Pura ba siya? Marami kang pinagdaanan. Pinagtagumpay ka ng Panginoon. Marami kang pagdadaanan. Pero pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Hallelujah. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapaghandaan sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Lord, salamat po. Salamat po. Lord, ngayong umaga, pinintindi mo po sa amin, Panginoon. Lord, sa kabila, Panginoon, ang paghihirap, ang kahirapan, Panginoon, namin daranas. Makakaranas kami ng kapayapaan, Lord. Mula sa iyo. Lord, ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Lord, nais mo maging tapat kami, Panginoon. Sa anumang Lord, sinabi mo na, Panginoon, na hindi madali yung aming pagdaraanan. Pero dahil kasama ka namin, Panginoon, thank you for your word. Thank you for your encouragement this morning na napagtagumpayan mo na, Panginoon. Kaya Lord, magpapatuloy kami, Panginoon. Dahil tagumpay ka, Panginoon, sa mundo. Lord, kahit mahirap, bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo kami ng tapang, Panginoon, upang magpatuloy. Maging tapat po kami sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Simula po ngayon, O Diyos. May tapang po kami, Panginoon, nahaharap, Panginoon, sa mundo. May tapang po kami na magpapatuloy. May lakas kami na magpapatuloy dahil sa mga pangako mo ngayong umaga. Salamat po. Higit sa lahat, salamat muli sa katagumpayan, Panginoon, na iginawad mo na sa amin, Panginoon, ngayong umaga. Thank you, God. Patuloy kami lalakad, Panginoon, na may katagumpayan na nagmumula sa iyo. Salamat po. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po, Lord God, sa kapahingahan ng aming puso. Thank you for your word. Salamat po. Patuloy po sa inyo hanawanan yung Espiritu o Diyos ang aming mga natutunan ngayong umaga. Lord, nabago po ang aming buhay. Lord, lalabas po kami dito sa bulwagan ito, Lord, na hindi kagaya ng dati. Lord, baon po namin ngayong umaga ang mga pangako mo po, Panginoon, sa amin. Salamat po. Salamat po sa iyong pagkilos ngayong umaga. Ang katagumpayan, ang kapurihan ay sa iyo, Panginoon. Lord God, sa aking mga kapatid dito, Panginoon, na dumalo mo, Diyos. Ikaw, higit sa lahat na nakakaalam ng kanilang pinagdaraanan. Lord, hallelujah, mangyari, Panginoon, ang kalooban mo sa kanilang buhay. Lord, hallelujah, pagpalain mo po sila, Panginoon. Ang aking mga kapatid na nandito, Panginoon. Lahat ng dumalo, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, alam po namin may ginagawa ka na, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa aking mga kapatid. Lord God, sa lahat po, Lord God, na may sakit karamdaman, Panginoon, we speak healing in the name of Jesus. Come on, hallelujah. Receive it in the name of Jesus. Hallelujah. Sa iyong langkay, Panginoon, hallelujah. Kami gumaling in the name of Jesus. Lord, lahat ng sakit karamdaman, Panginoon, in the name of Jesus, we speak healing. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord God, pagpalain mo mas mamating, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Rabasika, rabakanta, rabahantara. Lahat po na may problema, Panginoon, in the name of Jesus, magkakaroon ng solusyon. Hallelujah.
namin ang iyong pangalan. Lord God, sa simpleng pakikinig po namin, Panginoon. Salamat po. Salamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin ka, damihan. Salamat po. Thank you, Jesus. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Simulan natin ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. God bless you with love. God bless you with peace. God bless you with understanding. God bless you with kindness. God bless you with wisdom. God bless your work. God bless your family. God bless your businesses. God bless your studies. God bless you with financial breakthrough. And God bless you with a good health. Naway sumayin yung lahat ang pagpapala ng Panginoon sa Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo sa Kanyang lahat ng karangalan, kapurihan at kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. So sa matagumpay po ng umaga, hallelujah, bago ko po, pero may mata po, sabi mo, tagumpay ka na. Hallelujah. Thank you, Jesus. To God be the glory. Amen! Hallelujah! Grabe po! Punong-puno! Sino po na